nalaman ko na ang sakit ng anak ko ay kidney failure, hindi ako nag-atubili na sabihin sa doktor na magdo-donate ako. Dahil bilang magulang, lahat gagawin natin para sa mga anak natin. Kaya sinabi ko sa doktor na magdo-donate ako. Then doon nag-umpisa yung mga proseso. Pinaliwanag nila sa amin kung ano yung mga risk, ano yung mga gagawin. Pero bilang magulang, doon ako nakatingin sa panahon na pag naibigay ko na yung kidney ko ay magiging maayos ang buhay ng anak ko. Kaya maibabalik ko yung normal na buhay niya. Kaya ginawa ko yun. Nag-decide ako ng walang pumipilit sa akin. At yun, natapos siya ng maayos. Awa ng Diyos. Sa mga test, ginagawa ko siya yung iba dito sa Wayala kasi available siya sa Wayala, kagaya ng urine collection, 24-hour urine collection, and then the blood pressure, and then sa mga ibang blood test pa pag kailangan nila, nagpapaalam lang ako sa boss ko na pupunta ako ng hospital for an hour. So, pinapayagan naman ako, kaya parang madali lang yung mga ginagawa ko. Tapos, pagpunta ng Adelaide, yung travel na 4 to 4.5 hours na travel from Wayala to Adelaide. Simple lang kasi madalas kaming pumunta ng Adelaide. So, yung pagpunta ko doon para ma-check kagaya ng CT scan or iba pang mga test, madali lang siya, kaya walang nagiging problema. Pinapayagan naman ng boss sa trabaho, kaya okay lang. Ang pinakahuli, nung nakita nila na may konting dugo yung aking ihi, yung bladder test sa Port Augusta, just 1 hour away from Wayala. So, madali lang. Noong time na yun, I was just doing uni. And there was already symptoms na may sakit ako. Tapos, I was just ignoring it at the time. And kala ko COVID kasi I was just getting headaches, blocked nose, sneezing. And I thought it was just COVID, but when I was starting to get like serious headaches, like for a long time headaches, like at least 30 minutes, and I just go to do a test, like a COVID test, and at that time I didn't really thought about it that much because I was just focused on uni, doing my school stuff. And yeah, when I found out that what triggered my kidneys to actually start it way worse than before was when I took that I was allergic to Nurofen, which is something like a Panadol, and I had my puffy eyes at that time. And the doctor didn't really see anything. So nung time na yun, hindi ko na-expect talaga na magkakaganto ako. Kasi sobrang aktibo ko sa mga sa paggagalaw, I'd say. Sa paggalaw ng katawan. Hindi ako yung nasa kwarto lang na nagstay lang sa kwarto kung ano-anong ginagawa, nasa computer. Pero nung nagkasakit na ako, doon ako natakot na baka hindi ko na mabalikan yung normal life ko dati. Kasi, ayun nga, sobrang
active ko, tapos baka hindi ko na ulit magawa yung mga nagagawa ko dati. At hindi rin siguro ako makakakain ng mga gusto kong pagkain, at hindi rin ako makakainom ng tubig kasi meron na akong limit sa aking doings sa buong everyday life. Nung malaman ko na successful ang operation, siyempre, unang ginawa natin, nagpasalamat tayo sa Diyos dahil naging maayos ang operation. Nagising ako, nakita ko na yung anak ko sa tabing kama ko, na nakakaihi na siya ng marami. Dati hindi siya nakakaihi ng... Hindi mo mapupuno yung 2 litro na yun na pitcher o bote. Hindi niya napupuno yun. Pero pagkatapos na nakita ko, so walang may kukumparang bagay ng mga oras na yun, kundi magpasalamat sa Diyos dahil maayos yung naging operation. Tapos pinicturean nila kami ng mga nurses, kinongratulate nila kami. Tapos yung picture na yun, isinend ko sa aking mga kapatid sa iglesia. During that time, nagpapasalamat kami ng 3 days na Thanksgiving sa Adelaide. Kaya nung isinend ko sa kanila, lahat ay nagagalak, lahat ay masaya dahil successful yung naging operasyon. Kaya salamat sa Diyos. Pagkatapos ng operasyon, na-manage ko na makapaglakad para makita ko yung anak ko sa kabilang kwarto ng hospital. And then, pagkatapos ng 3 days, pinalabas ako ng hospital 3 days after ng operation. Tapos, lakad-lakad para hindi ma-baby ang sugat. Kailangan kong maglakad, ma-exercise sa loob ng bahay o sa labas ng bahay para yung recovery ng aking sugat ay mas mabilis. Hindi ko maramdaman na siya ay may sugat. So, yun ang ginagawa ko. Then, pinapayo nila na 6 weeks lang yung recovery period. Pero ginawa ko, 9 weeks akong nag-off sa trabaho para mas ma-complete yung paggaling niya. Katapos nung 9 weeks na yon, balik ako ng trabaho. Minsan nawawala sa isip ko na ako ay operado. Minsan nakakapagbuhat ako ng mabigat. Sumasakit siya, pero okay naman na siya ngayon. Mag-iisang taon na siya sa October. So, yung sugat, pagka hinihipo mo, minsan meron kang mararamdamang bukol o parang lump sa sugat. Pero ngayon, okay na siya. Kaya ko nang tumakbo, kaya ko nang magbuhat ng hindi naman masyadong mabigat. Kaya kong tumalon, kaya kong mag-jogging, ganyan. So, normal na yung after ng operasyon. Financially, mga kapatid sa aming pinagsasama-samahang iglesia, financially, nagbibigay sila. Spiritually, lalo na. And then, sa mga advice ng mga kapatid na mga professionals like doctors, nurses. So, kompleto. Wala kang dapat ipag-alala na kung ano man na bagay na pwedeng maging dahilan para hindi ka mag-donate ng iyong kidney. So, binibigyan ko sila ng update from time to time pag nasa pagkakatipon kami. So, lahat ay parang gumagawang maayos sa bawat pagpunta namin sa mga kapatid pag kami nakikita-kita. Ayun. 2 beses na-cancel ang schedule kasi sa
COVID thing dahil sa mga panahon na yon ay panahon ng COVID. So, una siya ang nagkaroon ng COVID. Yung 2 linggo na isolation na sayang. Pagkatapos nun, balik uli kami ng isolation. Pero ako naman ang nagkaroon ng COVID-19 virus or disease. So, tigil din uli yung isolation. Pagaling muna ng COVID. Tapos nun, okay na. Nagkaroon uli ng appointment para sa final date ng operation. 1 week before the operation, lahat ay okay na. Everything was okay. And then 1 day before the operation, pumunta kami ng Adelaide at binigyan nila ako ng parang inumin na hindi ko alam kung ano yun. Basta ininom ko lang kasi yun ang sabi nila, inumin ko before ng operation. So, no questions asked. Inom, and then kinabukasan, punta sa hospital. Ang ginawa nila sa akin, konting interview, tapos inject ng, hindi ko alam kung ano yun. Basta ang natandaan ko lang, pag punta sa operating room, huling nakita ko yung ilaw. Then after that, blackout. Then pagising, ayun, natapos na yung operation. Pagkatapos ng bago at pagkatapos ng operasyon, malaking pagbabago siyempre kasi nag-workout yung kidney ng maayos. So, wala na kami masyadong problema dahil hindi mo na siya makikitang nahihilo o masakit ang ulo o yung iba pang mga karamdaman na nararamdaman niya bago yung operasyon. Yung mga gamot niya na-reduce na. So, bilang magulang, pag nakita mo yung anak mo ng ganun, pwede na siyang makapaglaro, pwede nang gumawa ng mga hindi niya kayang gawin. Habang siya ay nagda-dialysis, ngayon nagagawa niya na. So, malaking pasalamat siyempre natin sa Diyos yan. Lahat ng mga bagay na yun. Kasi hindi natin magagawa yun kung hindi niya pa hintulot. Sa mga nagnanais na mag-donate ng kidney or other organ nila, sabihin na natin sa mga anak natin o mga malalapit na kamag-anak, kaibigan, pag nakikita natin na struggle yung tao, tapos tayo ay able naman na makapag-donate, wala ka namang magiging problema sa gastos dahil suportado naman ng gobyerno, ng hospital, ng mga tao, may kumpleto. Wala kang ibang gagawin kundi mag-decide na ibigay yung organ mo sa taong mahal mo o kaya sa stranger kung gusto mo. Pero ang pinaka bottom line doon ay yung makita mo yung tao na bumalik yung buhay niya dahil dun sa ibinigay mong organ o kidney o kung ano man yung ibibigay mo. Yun ay walang kapalit na halaga sa tao na binigyan mo ng organ mo. Kaya pwede kayong makipag-usap sa mga government agencies, sa mga hospital, sa mga transplant coordinators ng hospital. Kung ibig ninyo, madali lang po. Kaya, ayun po. Sana, kung meron tayong pagkakataon, pwede nating magawa. Gawin po natin, kagaya ng ginawa ko. Pagkatapos ng surgery, maraming gagawin. Like, doctor's appointments, buying all the meds, tapos going back home, just staying there for a while. But since now I can get to like go around the house, pwede na akong makalabas, pwede na akong makipaglaro sa aso ko. Pwede na akong kumain ulit ng mga pagkain na
mas makakain ko na kaysa dati. Pero hindi pa rin ako sobrang sure na magaling ako kasi marami pa rin akong nararamdaman sa katawan ko na hindi maganda. Pero sobrang ganda ng feeling ngayon kaysa sa dati. So, ang plano na lang siguro ngayon, mag-start ng bagong hobbies and baka mag-ano rin ako learn about camera and then mag-gitara din ako kasi I've been playing mga 5 years na siguro pero hindi pa rin ako gano'ng kagaling. So at ngayong time na to marami na akong pwedeng gawin. Kaya ko na siyang gawin.